Daming katarantaduhan ng lumabas kanina. Ito ang isa sa pinakamatinding argumentong lumabas kanina sa hearing. What the cases that we are speaking about were filed by their families in the ICC. Yes. Because they could not get justice in the country. Yeah. I think that's one thing that nobody wants to acknowledge, is that there was a failure of our justice system for a long time. And they had to file their cases in the ICC to get any attention at all from anybody who cared. Because for the longest time, ito mga biktima po, yung mga namatayan, yung mga pamilya nilang namatay o kaya napaslang sa drug war, ay wala ho nang mapuntahan. Kaya doon ho sila nagpunta sa ICC. Let me make clear, extrajudicial killing has never been and will never be state policy. Indeed, the killings have occasionally attend the conduct of police operations. However, we submit that it is most unfair for anyone to think that all such deaths are state-sponsored EJ case. We have a working justice system that is the cornerstone of our accountability mechanism. Our prosecutors and courts are ready, able, and willing to prosecute anyone if the evidence so warrants. We at the Department of Justice, through our Witness Protection Program, are on the ready to handle and protect victims of and witnesses to the violent crimes, including EJ case. Yet, we draw the line, as any sovereign state must, when an international institution overreaches and departs from the boundaries of its creation. On this context, the Philippine government rejects the ICC's decision to resume investigations over alleged crimes committed during the anti-illegal drug campaign. The Philippines has a fully functioning justice system. Under the complementarity test, the ICC therefore has no jurisdiction over Filipino citizens whatsoever. Yan malinaw yon. Malinaw yan, statement niya na yan. The ICC therefore has no jurisdiction over Filipino citizen whatsoever. Tingnan naman ninyo yung sasabihin niya sa hearing at yung palusot niya sa hearing. Tingnan niyo dito, over Filipino citizen. Filipino citizens whatsoever. Nobody wants to acknowledge is that there was a failure of our justice system for a long time. Kakala ko ba walang failure? Yung sinabi niya doon sa una, walang failure eh. Ayan di ba? We have a working justice system. Ayan we have a working justice system. Pero banda dito, sa kabila naman dito, sinabi niya we have a failure. Ano ba talaga, kuya? Papalusot pa? That there was a failure of our justice system for a long time. The Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC which is under the jurisdiction. There is a distinction, ma'am. Sabi niya dito, ayan As non-members of the ICC and as a state, the ICC has no jurisdiction over us as a country. But over the individuals who may have committed crimes. The ICC therefore... Ang palusot niya dito, mga kababayan, ang ICC daw walang jurisdiction sa buong bansa. Pero individually meron. Lupit mo, Brad. Pero sinabi niya dati, the individuals who may have committed crimes. The ICC therefore has no jurisdiction over Filipino citizens whatsoever. So, yun malinaw na malinaw doon. Dati sinasabi niya walang jurisdiction sa bawat Pilipino. Sa bawat Pilipino. Ngayon, para lang mailusot yung pagkahuli o yung kanilang pagkuha at pagdala bitbit kay Pangulong Duterte, sinasabi nila, walang jurisdiction sa bansang Pilipinas kasi we are no longer member of the ICC. Siyempre, pag kinontest yan sa hukuman sa Pilipinas, sasabihin lang nung kabila, hindi na tayo membro ng ICC, bakit nyo ginamit yung authority na yan? So, sasabihin naman nila, oo nga, hindi na tayo membro. Okay? So, hindi na pwedeng ulihin. Pero anong palusot niya? Pero, pag individual na ang sumuway, sila ay pwede ng gamitan ng ICC authority.
Nakita niyo mga kababayan kung anong kabalastugan? Para lang mailusot o para lang ma-justify nila yung pagdukot kay Pangulong Duterte at bitbitin sa dahig. Sasabihin nila, walang jurisdiction pero individually meron. Paano nangyari yun? Ano ba talaga? Meron po bang authority ang ICC? Yes or no? Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, sa buong bansa wala. Pero sa mga Pilipinong nasa bansa, meron. Ano yun? Sino bang consist ng bansa? Di ba yung mga Pilipinong individual Filipino? So hindi pwedeng walang jurisdiction sa bansa pero sa bawat Pilipino meron? Hindi pwede yun. Ano to? Lokohan tayo? Para mo sinasabing, hindi, di ba? Halimbawa, isang ordinansa. Sabihin mo, wala kaming ordinansang no helmet policy. Kasi kunwari, yung halimbawa lamang kasi may mga ibang lugar sa probinsya na bawal mag-helmet, di ba? Kasi nga para mano yung crime. So yun yung kanilang Tapos pag may pumasok doon na naka-helmet, sasabihin mo mali. Sorry. Nagulan ako. Halimbawa, okay? Nagulan tuloy ako. Ang gulo kasi ni Remulla kaya pati ko naguluhan na. Nasira na rin yung utak ko. Nagulo Hindi, kasi parang ganito lang yan. Hindi mo pwedeng sabihin na walang authority yung, kunwari, yung mayor. Wala siyang authority doon sa isang lugar. Kasi hindi na parte yun ng kanyang city. Okay? Pero sasabihin mo, may authority siya kasi may isang taga-city niya na pumunta doon sa kabila. Nagigets nyo? Hindi pwede yun. Kasi, ang tanong doon, yung halimbawa, yung mayor ng Maynila. May ordinansa sa mayor ng Maynila. Okay? Na iba yung ordinansa ng mayor ng Caloocan. Hindi mo pwedeng sabihin na hulihin mo yung nandoon sa Caloocan kasi sasabihin mo, hindi, may authority kami doon kasi taga Maynila. Yun, hindi na. Kasi lumagpas na ng lugar nila. Lumagpas na ng Maynila. Napunta na sa Caloocan. So kung ano yung ordinansa ng Caloocan, yun na mag-a-apply. Nagigets nyo? Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, pag taga Maynila, kahit pumasok ng Caloocan yan, yung ordinansa, kailangan niya sundin yung ordinansa namin mga taga Maynila. Hindi pwedeng ganun. Diba? Nagigets nyo? Parang sinasabi kasi ni Remulla dito, ang ICC walang authority sa atin. Pero yung individual, meron. Ang labo nun, Brad. Diba? Ang labo. Kasi labo ng kwento ko. Nagigets nyo ba? Ang labo nun, Brad. Diba? Hindi pwedeng ganun. Kaya nga, alam nyo mga kababayan, isang matinding katarantatuhan at saka kabalastugan ang ginawa ng gobyerno natin. Yan ang problema Kasi bukas, pag-uusapan din natin yung isa pang, itong taon to, hindi siya political Hindi rin siya maka-Duterte. As a matter of fact, sinabi niya nga doon sa kanyang unang intro, hindi niya binoto si Duterte. Kasi grace po siya. Okay? Pero dito sinabi niya, there were illegal na nangyari. Mali. Yun ang kanilang sinabi niya. Bukas yan, pag-usapan natin yan. Mali yung ginawa talaga. Kasi ito, expert to sa Constitution, expert to sa international law. Lantaran niya sinabi doon sa Senate hearing na mali yung ginawa ng gobyerno natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at